Day 28 of our 365-day Bible reading. We are hoping and praying that you are having or have had a peaceful Zen Day Wednesday, depending on when and what time you're watching this video. As we continue journeying together through our Bible reading plan, our heart and direction remain the same: to have more of Jesus in our lives and to grow in deeper dependence on what the Lord wills for us. For today, we are still in the book of Exodus, reading chapters 32, 33, 34, along with Psalm 28. We will be reading these passages still in Tagalog. So let's dive in and allow God's word to speak to our hearts. So let's go. Exodus 32 o 32. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, "Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin," sagot ni Aaron. Ganun nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng huya. Pagkayari, sinabi nila, "Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto." Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, "Ipagpipista natin bukas si Yahweh." Kinabukasan maaga, silang bumangon at taghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalo-saluhan. Sila'y nagpakabusog, nag-inuman at mahalay na nagkasayahan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto sapagkat itinakwil na nila ako." Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng huyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at ang iyo'y lahi gagawin kong isang malaking bansa. Nagmakaawa si Moises kay Yahweh, Huwag niyong lilipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Egyptian ang mga Israelita ay inilabas ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Pagkaraan noon, si Moises ay bumalik mula sa bundok dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Ang Diyos mismo ang gumawa ng 2 tapyas na bato at nag-ukit ng mga utos na nakasulat doon. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "May ingay ng labanan sa kampo." "Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o pagkatalo, kundi awitan," sagutan ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos dinurog niya ito ng pino sa kabinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, "Ano bang ginawa nila sa iyo at pumayag kang gawin ang malaking kasalanang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Ayaw nilang paawat sa paggawa ng kasamang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng mga Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi raw nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya't tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay naman nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon." Nakita ni Moises na nagkakagulo ang mga tao sapagkat sila'y pinabayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos-Diyosan. At naging katawa-tawa sila sa paningin ng mga kaaway na nakapaligid. Kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, "Lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh." At lumapit sa kanya ang mga Levita. Sinabi niya sa kanila, "Ipinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel, kunin ninyo ang inyong mga tabak
Galugarin ninyo ang buong kampo at patayin ang lahat ng inyong makita, maging kapatid, kaibigan o sinuman. Sinunod ng mga Levita ang utos ni Moises at may 3,000 katao ang napatay nila ng araw na iyon. Sinabi ni Moises, "Ngayoy inilaan ninyo ang inyong mga sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagkapatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid. Kaya tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala." Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aakyat ako ngayon sa bundok at mananalangin kay Yahweh. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad." Umakyat niya sa bundok si Moises at nanalangin kay Yahweh. Sinabi niya, napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Ipinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot si Yahweh, "Kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar ng sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na paparusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan." At pinadalhan ni Yahweh ng sakit ang mga tao sapagkat pinagawa nila ng guya si Aaron. Exodo 33. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Pag-uunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Perezeo, Hivita at Jebuseo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo." Nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot at isa may walang nagsuot ng alahas. Sapagkat sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na magtitigas ang ulo nila. Baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay ay malipol ko lang sila. Ipalis mo ang kanilang mga alahas at pagkatapos ay magpapasya ako kung ano ang gagawin ko sa kanila." Kaya't mula sa bundok ng Sinai, hindi na sila nagsuot ng alahas. Nakaugalian na ni Moises na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong toldang tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni kay Yahweh. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang siya'y makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula rooy makikipag-usap sa kanya si Yahweh. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pinto ng tolda ang haliging ulap, pumupunta naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at do'y yumuyuko at sumasamba. Ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay harap-harapan, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang lingkod niya. Sinabi ni Moises kay Yahweh, "Iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyo, nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malulugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan," sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, "Kung hindi ninyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iiba sa lahat ng mga bansa. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita," sabi ni Yahweh. Kaya't hiniling ni Moises, "Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. Makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Dito sa tabi ko'y may matatayuan kang bato.
Pagdaan ng aking maningning na kaluwalhatian, ipapasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha, sagot ni Yahweh. Exodo 34. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tumapyas ka ng 2 batong tulad noong una, at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong binasag mo. Bukas, gumaya ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa tuluktok ng bundok ng Sinai. Huwag kang magsasama kahit sino. Walang pupunta isa man sa bundok at ni isang tupa o baka ay huwag hahayaang manginain doon. Tulad ng sinabi ni Yahweh, si Moises ay tumapyas ng 2 bato at dinala ang mga ito kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Si Yahweh ay bumaba sa ulap. Tumayo sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. At mabilis na lumuhod si Moises at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Sinabi ni Yahweh, makikipagsundo akong muli sa bayang Israel. Sa harapan nilang lahat ay gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo ang mga iniutos ko ngayon at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Cananeo, Heteo, Perezeo, Hevita at mga Hebuseo. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga daratnan ninyo roon sapagkat iyon ang magiging patibong na ikapapahamak ninyo. Sa halip, sirain ninyo ang kanilang mga altar, durugin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga haliging kinikilala nilang sagrado. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong si Yahweh ay mapagnibughuying Diyos. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga-roon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Huwag ninyong hahayaan na ang mga anak ninyong lalaki ay mag-asawa ng babaeng taga-roon. Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosang metal at sasamba sa mga ito. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa tulad ng sinabi ko sa inyo. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa sa unang buwan, sapagkat iyon ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop. Ang panganay na asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang lieg. Tutubusin din ninyo ang tupa ang mga panganay ninyong lalaki. Huwag kayong haharap sa akin ng walang dalang handog. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit sa 7 araw kayo'y magpapahinga, maging ito may panahon ng pagbubungkal ng lupa o ng pag-aani. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo, ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng mga tolda tuwing matatapos ang taon. 3 beses isang taon, ang mga lalaking Israelita ay haharap sa Panginoong Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kapag napalayas ko na ang mga taong daratnan ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo'y haharap sa akin. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang hayop na ihahandog ninyo sa akin. Huwag din kayo magtitira ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Paskwa. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang inyong mga pinakamainam na unang ani ng inyong bukarin. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Pagkatapos doon,
Sinabi niya kay Moises, isulat mo ang mga sinabi ko sapagkat ito ang mga tuntunin ng pakikipagtipan ko sa iyo at sa Israel. Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh. Hindi kumakain o umiinom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalaya na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Na makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Ngunit tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga namumuna sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit kay Moises ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na ipinigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinalukbungan ni Moises ang kanyang mukha. Tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas dito, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang inuutos ni Yahweh. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Kaya't tatakpan niya muli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh. Awit 28. Tagapagtanggol kong Yahweh, ako'y nananawagan. Sana'y iyong pakinggan itong aking karaingan. Kung katugunan ay hindi mo ibibigay, para na rin akong nasa daigdig ng mga patay. Pakinggan mo sana ang paghingi ko ng saklolo kapag itinataas ang kamay ko sa iyong banal na templo. Huwag mo kong ibilang sa mga masasama, na pawang kalikuan ang mga ginagawa. Kung magsalita'y parang mga kaibigan, ngunit sa puso'y may pagkamuhing taglay. Parusahan mo sila sa kanilang ginagawa, pagkat mga gawa nila'y pawang masasama. Parusa sa kanila'y iyong igawad, ibigay sa kanila ang hatol na dapat. Mga gawa ni Yahweh ay di nila pinapansin. Mabubuti niyang gaway ayaw intindihin. Kaya't sila'y kanyang pupuksain at hindi na muling pababangunin. Si Yahweh ay dapat purihin. Tininig niya ang aking mga daing. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinapasaya. Sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Iniingatan ni Yahweh ang kanyang sambayanan. Siya ang kanlungan ng kanyang haring hinirang. Iligtas mo, Yahweh, ang iyong bayan. Ang mga sa iyo ay iyong basbasan. Alagaan mo sila magpakailanman tulad ng pastol sa kanyang kawan. Papuri para sa ating Panginoong matulungin at makapangyarihan. Tumawag po parati tayo sa ating Diyos.